Ayun na yung unit natin. Ito na yung ADV 160 natin na puti. Ayan, oh, bagong bago. Tingnan nyo, total kilometer nyo 0. Parang gusto kong i-long ride agad to ah. Woo, let's go ADV! Masarap talaga sa feeling pag bago. Napaka-smooth talaga ng takbo ng ADV. Konting pitik mo lang talaga, sumisipat na oh. Ramdam na ramdam mo yung pagka 4 valves nya. Hindi lang siya sa maporma, masarap din talaga pang rides. What is up guys? Good morning. Time check is 7:58 AM. Today ay pupunta tayo ng Marikina para kunin yung bago nating motor na ADV 160. Ngayon yung release niya kaya kukunin na natin ngayong araw. Bale magbubook na lang ako ng joyride ngayon at magdadala ako ng sarili kong helmet para madrive ko din pa uwi ang aking motor. Itong motor na to pag nalabas natin ay magiging bagong partner natin sa ating ginagawang mga motovlog adventure. So kukunin na natin ngayon. Tara, let's go! Ayan, nakapag-book na tayo ng MC Taxi. Sa Move It pala tayo kumuha. Ayan, on the way na si rider. Hintayin lang natin makarating dito sa bahay. Ayan, nandito ng ating rider, si Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Joshua. So based sa Google Map, ay bagay tayo ng 37 minutes mula dito sa bahay. Doon na tayo. Hindi, malapit lang naman. Ayan, nakasakay na tayo dito sa may MC Taxi. So fast forward ko muna, balikan ko kayo mamaya pag andun na tayo. Ayan, ingat. Oh. So, dito na pala tayo sa may Maverick. Dito lang natin kukunin yung unit. Ayun na yung unit natin. Good morning po. Ako po yung kausap po, sir. Si Lay. Ayan. Sir John Patrick. Ito, bagong bago. Ito na yung ADV 160 natin na puti. Ayan, discuss lang ni sir sa atin yung unit. Kung paano i-operate. OR sir, saka yung SI sir nandun pa sa kabila. Battery sir nandito sa loob. Yung sa fuel sir nandito. Yung coolant sir nandito sa gilid. Bali check mo na lang yan sir bago kang malis or bago kang mag-ride. Charging port sir ang meron na sa tayo. Total kilometer 0. Headlight sir. Signal lights. Signal light sir. Maganda naman sir. Pilas. Maganda. Kusina. Sir. Kasang ibon. Ito sir. Okay. Brake light. Ito lang sir. Bali, press mo lang sir dito tapos One click. libre na nagas yan sir, 1 liter sir. Ito sir na test nito. Alam niyo naman. Okay na, ano? Okay. Thank you. Ayan, at pupunta tayo sa kabilang branch nila dahil may pipirmahan pa tayong mga ibang document. Medyo malapit lang naman, mga 8 minutes away. Ayan, oh, bagong bago. Tingnan nyo, total kilometer nyo 0. Sarap patakbuhin. Lambot. Ito talaga yung pakiramdam na bago na naman yung gamit mo, no? Parang gusto kong i-long ride agad to ah. So wala pa yung papel natin. Yung ORCR, mga 3 weeks to 1 month pa daw dumating. Hihintayin pa natin yun bago natin mailabas to. Dito na tayo sa kabilang branch nila. Yan o, Maverick Motorcycle Dealer. Dito din yan sa Marikina. Malapit lang. Alright. May konting mga dokumento lang tayo, pipirmahan dito. Tapos all goods na. Tapos alis na tayo. At ayan, tapos na tayo sa mga documents na pinirmahan natin dito. At pwede na natin iuwi itong unit natin. Sir, salamat sir ah. Ayan, hi ka sa vlog. Ayan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
medyo natagalan tayo sa pag-release kanina kasi maraming mga pinipirmahan at marami silang inaasikaso mga nire-release na unit din, kaya hindi tayo naasikaso agad. So salamat kila sir dahil nai-release natin tong motor natin. Shoutout po sa inyo. Woo! Bagong motor na naman ng ating makakasama sa ating mga motovlog. Hindi ko pa alam kung ano pangalan nito. Si Puti. Kasi kulay puti. Mag-iisip pa ako ng pwede natin pangalan dito sa motor natin. Mag-comment nga kayo dyan sa baba kung meron kayong may suggest na pangalan sa motor na kulay puti. Woo! Let's go ADV! Grabeng smooth, napakasarap niya gamitin. Ganito talaga yung feeling pag bago na naman yung motor mo, parang excited kang ilayo. So ang first ride impression ko talaga dito sa ADV, napakaganda dalhin. Napakaganda ng handling. Tapos pag dinadrive mo siya, yung feeling mo, ang taas mo. Pag nakasabay mo tong mga ibang mga scooter, parang mas mataas ka talaga. Yung feeling na adventure na bike talaga yung dala mo. Dahil yung seat height na ito ay 780mm na rin at yung ground clearance ay 165mm. Kaya mataas na siya. Panglubakan din siya. Kung ikukumpara sa NMAX ko, parang mas malakas yung torque na ito. Yung NMAX kasi pag sa umpisa parang may feeling na dragging. Ito smooth lang eh. Nagre-response agad. Napaka-aggressive. Yung NMAX kasi hintay mo pang lumabas yung VVA niya, doon mo mararamdaman yung power. Parang ito yung overtaking power niya, hindi ka mabibitin. Napaka-smooth talaga ng takbo ng ADV. Konting pitik mo lang talaga, sumisipat na oh. Ramdam na ramdam mo yung pagka 4 valves niya. Yung crankshaft pala nito ay single overhead, 4 valves na rin. Kaya malakas. Isa rin sa nagustuhan ko dito sa ADV ay yung suspension niya. Yung sa likod ay naka-Showa shock. Pag sa mga lubak-lubak, napaka-smooth talaga niya. Pag yung NMAX ko gamit ko, pag may mga lubak-lubak, pumapreno ako. Dito hindi eh. Parang mag-enjoy ka pa sa mga lubak-lubak. Nagbabounce lang siya. Kulay puti pala yung napili kong kulay dahil yung NMAX natin ay kulay black naman na. Kaya parang feeling ko mas masarap ipormahan tong kulay puti eh. Kaso, pag ulan, kitang-kita yung dumi. Sabi nila kanina sa kasa, mas mabenta daw yung mga ganitong kulay puti. Mabilis daw maubos. Kaya ako, pinareserve ko na agad. Sabi ng mga ibang ADV user, matagtag at ma-vibrate daw yung ADV. Pero para sa akin, parang hindi naman. Ma-vibrate lang siya pag cold start, pero pag medyo matagal mo nang ginagamit, nagiging smooth naman na yung pakiramdam. Ina-advertise pala ng Honda, ang average gas consumption nito ay 45 km per liter. Pero depende pa rin sa throttle habit mo at sa kondisyon ng kalsada, kung uphill o puro patag, at sa trajectory ng kalsada. Kaya kung ako tatanungin kung okay pa rin kumuha ng ADV 160 ngayong 2025, para sa akin ay goods na goods siya. Kung may budget kayo at kaya nyo bumili ng ganito, instead na PCX, Aerox, NMAX o Click 160 ang bibili nyo, para sa akin ito na lang ADV dahil parang cross country bike siya. Pwede siya sa city, pwede siya sa mga trail, sa mga adventure. Goods na goods para sa akin tong motor na to dahil mahilig tayong mag-adventure at mag-long ride. Hindi ako nagsisising kumuha ako ng ADV dahil ito naman pala yung gusto kong motor. Dahil maganda siya sa city drive at sa mga pang-adventure. Kapag nakuha ko na yung papel na ito at pwede na yung long ride, i-break in ko na ito. Babiyay ko sa malayo. Hindi ko pa alam kung saan eh. Isipin ko muna, balak ko Baguio o Ilocos para mas malayo. Abangan nyo na lang po sa mga video natin. Ito na yung gagamitin nating pang biyahe. Hindi lang siya sa maporma, masarap din talaga pang rides. Magiging dalawa na yung motor natin, siguro yung NMAX natin, pang pasok na lang natin muna sa trabaho. At pag nag-rides tayo na malayo, ito na yung gagamitin natin. Papakas muna tayo dito kasi alanganin na yung gas natin. Papul tank ko. Ito lang minsan na mahirap sa ADV, isa lang yung switch dito lang sa kaliwa. Pero yung NMAX kasi dalawa eh, dito sa right at left. Kailangan mo siyang i-din na pindutin para umandar. Yung gas tank capacity pala nito ay 8.1 liter at PGM-FI na rin siya kaya matipid at hindi ka na mabibitin sa mga long ride. May nararamdaman lang akong medyo tagtag sa suspension niya sa likod dahil siguro na design yata yan sa mabigat. Kailangan mong may angkas o kaya may top box para maging smooth. And take note, nasa break-in period pa lang naman. Siguro pag tumagal magiging smooth pa yan. Sa ngayon ay marami pa rin bumibili ng ADV at marami pa rin nangangarap magkaroon ng ADV. Kaya mahal pa rin yung price nito. Ang price nito ay 168,000. Kaya mahal pa rin. Pero pwede mo naman siya kunin ng installment basis.
3 years, 2 years o 1 year's term. 3 years na rin pala registration na ito. Kaya pag kinuha mo siya ng 3 years hanggang sa mabayaran mo, nakarehistro pa rin. Bago pala natin i-long ride ito, siguro palalagyan ko muna ng auxiliary light kasi mahina talaga yung stock na ito na ilaw At yung busina parang ibon. At palalagyan ko rin ng top box. Hindi kasi ako sanay mag-rides na walang accessories yung motor. Ang maganda rin dito sa ADV turning radius ng manubela niya, napaka-wide na rin. Kaya naliliko mo siya maigi. Ang braking system pala ng ADV ay ABS sa harapan, hindi siya naka-dual channel. Sa likod ay non-ABS. Naka-HSTC traction control na rin siya, kaya iwas skid sa gulong. Marami na rin ako na-drive na scooter, kaya na ipagko-compare ko. Itong ADV talaga para sa akin. Ayan, nandito na tayo sa amin. Ayan, at nauwi na rin natin ang aking ADV 160. At dito na lang muna natin tatapusin ng unang ride at pagkuha natin dito sa ADV 160. Abangan nyo na lang din pong aking next ride gamit itong ating bagong partner na ADV. Salamat po muli sa pagsama at panonood. Until next ride. At bago ko pala tatapusin ang aking video, i-roll muna natin yung maikling montage. Alright.